Hi guys! Welcome po sa ating brand new episode ng ating vlog. Maganda po itong ibabahagi ko sa inyo. Maaaring ang iba sa inyo ay nabalitaan na to. Pero baka ang iba sa inyo ay hindi pa. Importante po na talakayin natin ito for awareness. Dahil matapos nilang mangurakot, kutakot-takot, nakurakot, kutakot-takot din ang fake news ang ginagawa nila gamit pa rin ang pera ng bayan. Dito po sa paghahasik nila ng bagong fake news, nahuli ni Senator Marcoleta ang mastermind sa fake news na ito laban kay Orly Gotesa, Mike Defensor at sa inyong lingkod na si Senator Marcoleta. Akala nyo hindi kayo matutunton ni Marcoleta? Kayong mga patay gutom na troll, mga bangag vlogger, mga propagandistang komunista, mga bayarang atakdog, at ang envelope mentality ng mainstream media. Sila po ang mga binayaran ng Marcos Romualdez para lituhin, lokohin ang investigasyon sa kanilang pandarambong sa pera ng bayan. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Yan. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Oo. Sinirculate ito across sa social media. Ayan. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Oh, ayan. Ayan yung fake news kung saan natukoy, natumbok ni Marcoleta kung sino ang utak sa fake news na to. Akala mo hindi ka matutunto ni Marcoleta? And take note, nakilala ni Marcoleta kung sino ang utak sa likod ng fake news na to. Yari ka ngayon. Isip-isipin mo yan, eh. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear. Oops! Narinig nyo? Against Speaker Romualdez. Special mention. Special mention pa ang pangalan ni Romualdez. Di alam na natin kung sino ang financier ng fake news na ito. And pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan Oo. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nagsusuporta. Tsaka pumunta. Opo. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho. Yan talaga yung sinasabi ni Susan Roses. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Talagang kakambal nagmagnanakaw ang sinungaling. Di ba? Totoo yung sinasabi ni Susan Roses. Lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikita, meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayan. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Luis Orbon. Ayan. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, Uh-huh. Hello at
cdgminds.com. Ang ano kasi, Media yung, Minds. yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? Oo. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Kung totoong tao ba niya? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Nako! Kilala niyo ba? Masyado. Ayun, ha? Huli ka talaga. Kilala ka pala sa personal ni Senator Marcoleta. Mga kalahing Pinoy, pasikatin natin itong si Luis Orbon. Babae po ito, Luis Orbon. Alam nyo, ni-research ko ito eh. Kaya lang, hindi ako sure kung siya nga itong na-research ko. No? Ito, isa po siyang graduate ng, hindi ko alam kung graduate or estudyante ng University of the Philippines. Ito po ay Travels and Tourism ang kurso at meron din siyang kurso na Biology. Hindi ko po alam kung siya nga itong na-research natin, pero estudyante. Bata-bata pa po ito, nasa 20s. Kaya hindi natin ipinlas yung mukha. Baka mali naman tayo. Pero siya lang itong na-research ko na Luis Orbon. At siya po ay data analysis ng WR numero. Natatandaan nyo naman siguro yan. Pamilyar naman siguro yan sa inyo. Yung WR numero. Yan po ay nagkakandak ng mga survey. I'm sure nababasa nyo yan sa Facebook, WR numero. Pero again, hindi tayo sure kung siya nga itong na-research natin sa Google, ano? Masyado na mo, babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang alam ba nila? Ano ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oh, yari Kasi ka. akala nila hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages Ayan. sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Ay, kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan. Ayan, Dapat makikita alam mo. niyo yung, Opo. yung kanilang post. Ayan, no? Ayan, tandaan nyo. Yung pangatlo, balita on the go. Oh. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chips of staff. Chips of staff. So, Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng Ayun. paraan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ayun. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Ayun. So, itong mga taong ito, mga mukhang pera, Luis Orbon, medyo bata ka pa, hindi ka ba nakukonsensya? Galing sa marumi ang kinikita mong pera, pero dahil taga-UP nga, itong taong ito,
at may mga komunista diyan sa paaralan na yan, maaaring komunista itong taong ito, si Luis Orbon. At ang mga komunista, mahilig sa propaganda. Pero again, hindi po tayo sure dito po sa na-research natin. So ito yung mga social media account na naghahasik ng panlilito, panloloko sa mundo ng social media. Number 1, Kabayan Patrol. Ingat kayo dyan. Number 2, Dapat Alam Mo. Number 3, Balita on the Go. At number 4, Chips of Stop. So ito yung mga account na to, pinopromote ang mga taga-administrasyon. At the same time, nagsasagawa ng fake news laban sa kanilang mga kalaban o hindi kaalyado. So mag-ingat po kayo at baka kayo ay mabudol ng mga ito. Uso pa ngayon. Uso pa naman ngayon ang budol-budol. So sa mga hindi pa po nag-like, pindutin nyo na po yung like button at mag-subscribe na rin kayo. Salamat po and bye-bye.